Isang bata ang natagpo ang patay sa isang matalahib na lugar malapit sa pabrika ng tsinelas dito sa San Mateo, Rizal. Pasado alas 6 na ng umaga nang makita ng dalawang mangangahoy ang bangkay ng hinihinalang 6 hanggang 8 taong gulang na batang lalaki. Karumal-dumal ang sinapit ng batang ito. Hindi mamukhaan ang biktima dahil pasintabi ho sa mga kumakain, binuhusan ng asido ang katawan nito. Ayon sa pulis na nakausap namin kanina, umaasa silang may clues na makukuha once ma-autopsy ang bata. Nakausap na namang otoridad ang isang pamilya na maaaring kaanak ng batang natagpuan. Ito po si Tom Valenciano, nag-uulat. Grabe na talaga yung mundo. Kaz, sa nangyari kanina, I'm sorry. Wala na yan. Alam ko naman minsan nagkaka-problem sa family, sa best friend, kaya I understand. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nandito lang ako. I'm here for you. Basta, bati na tayo. Uy, I'm talking to you. Are you okay? Yeah. I'm just horrified dun sa nangyari. Grabe na talaga yung mga napapabalita ngayon, no? Totoo. Legit na nakakatakot na ang mundo. Sobrang bad ng mga tao. Imagine, pati bata pinapatay na. Sobrang bad ng mga tao. Kawawa yung kid. And syempre, mas kawawa yung parents. Can you just imagine kung gaano sila ka-devastated ngayon? Kung sino man ang may gumawa nun sa bata. I hope mahuli sila agad. And I hope they rot in prison and get a taste of their own brutality. Kung sino man nun, sana makarma sila. Grabe. Nico, I need you to be honest with me. Tungkol saan, Insan? I saw the news. May batang nakita sa bakanting lote. Binuhusan daw ng asido. Is that who I think it is? Siya yun. Pasensya na hindi ko nasabi sa'yo. Nagmamadali kasi ako eh. Ba't may problema ba? Wala. Nagulat lang ako na ginawa mo pa yun. It's horrible. You did it alone? Oo naman, Insan. Trinabaho ko yun. Kaso nagmamadali na ako, kaya tinapon ko sa may bangin sa may talahiban. Sabihin mo nga sa akin, should I be scared? May makakapagturo ba sa'yo? Huwag ka mag-alala. Safe tayo doon. Walang sabit yun. Good. Sige na, Insan. May biyahe pa ako. O yan. Mission accomplished ka na sa pinsan mo. Masaya ba siya sa kanilabasan? Parang takot na takot siya eh. Parang didiri sa asido. Ganun na rin yun. Di ba gusto niya mamatay yung bata? O ayan, headline pa nga eh. Ano, matanong ko lang, no? Gaano ba kalaki yung atraso ng Brian na yun sa pinsan mo? Ba't kailangan pa niya idama yung bata? Ewan ko dun eh. Pero gusto niyang gumantis. Gigil na gigil siya. Malakas yata tama nun sa doktor niya. Sorry. Kanina ka pa? Hindi. Nandito lang naman ako para mag-hello. Kamustahin ka? Okay ka lang ba? Jessie, have you been crying? What's wrong? Nakita na si Ethan. That's good. Right? Nasaan siya? Pwede ba siya makita? Wala na siya.
Patay na siya. What? No! Jess, hindi magandang biro yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Ganyan din ang reaction ko nung pinuntahan kami ng mga pulis. Hanggang dun sa morgue. Hindi ko matanggap na si Ethan ang nakahiga doon. Pero yun ang totoo. Wala na siya. Wala na akong anak. Wala na siya. Pinatay na yung anak ko. Patay na siya. Sorry, Jessie. At ang hayop na dumukot sa kanya, pinarot sa kanya si Ethan. Ginamitan niya ng asido ang anak ko. Nilusahan niya yung katawan ni Ethan. Hindi ko makilala yung anak ko, Marie. Hindi ko na siya makilala. Oh my God, Jessie, kawawa ka naman. Kawawa naman si Ethan. Kawawa naman yung anak mo. I'm so sorry, Jessie. May matutulong ba ako? Baka marami kang errands na kailangan gawin. Pwede mo na lang iutos sa akin. Huwag kang mahihiya. Alam ko magiging busy kayo sa pagharap doon sa suspect. Yun na nga. Yun ang pinaproblema ko. Wala pa rin suspect hanggang ngayon. Tuloy pa rin ang investigasyon. Wala pa rin sila nakahanap. Napapagod na ako. Di ba yung Amado yung main suspect? Oo nga. Siya nga, pero kulang pa rin ang ebidensya para sampahan siya ng kaso. Pero may sinabi ng pulis sa akin na meron silang bagong suspect. Yun ang itatanong ko sa kanya kapag nakita uli kami. Kailangan ko malaman kung sino yung suspect na yun. Baka siya nga yung pumatay sa anak ko. Baka siya. Oo, Jessie. Oo, Jessie, gawin mo yun. Pero, wala ba silang nabanggit na pangalan o kung babae ba yun o lalaki o kung ano ba yun? Wala. Wala kaming clue hanggang ngayon. Wala akong alam. Pero nangako ang mga pulis na gagawin nila ang lahat para mahanap ang halimaw na yan. At kapag nangyari yun, gusto ko siyang makaharap. Gusto ko malaman niya kung gaano kasakit. Kung ano nararamdaman ko ngayon. Gusto kong malaman mula sa kanya kung bakit. Bakit niya pinatay ang anak ko? Bakit ang anak ko? Anong kasalanan na nagawa namin sa kanya para patayin? Yung anak ko, yung inosenteng bata. Yung anghel ko. Demonyo siya. Hayop siya. Dapat mamatay siya. Hayop siya! Hayop siya! Hayop siya, Marie. Kailangan niya yung baby ko. So, meron ba akong pwedeng maitulong sa'yo? Huwag kang magdadalawang isip na utusan ako, ah. Kaibigan mo ko. Pagkakatiwalaan mo ko. Marie? Tita, I heard about Ethan. I'm so sorry, nakikiramay po ako. Thank you, Iya. Magkakilala kayo? Oo, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Hinahanap kita mga 2 weeks ago.
Dumaan ako dito kaso wala ka eh. Si Tita Emily yung nandito kaya nagkakilala na rin kami. Hello? Brian? Ngayong gabi na? Sige, i-text mo sa akin yung address. Oo, kaharap ko ngayon dito. Ako na magsasabi sa kanya. Sige, anak. Ma, anong oras po siya uuwi? Hindi na siya makakauwi. Sa funerary na lang tayo niya kikitain. Papasundo na lang niya tayo sa driver. Huwag ka muna umuwi. Please. Sumabay ka na lang sa amin ni Mama papunta sa punerarya. Hindi ko kakayanin makita ang anak ko sa kabaon. At ganoon din si Brian. Kaya please, samahan mo na kami.